Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po muli dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Happy Sabbath po no sa ating mga kapatiran, kaibigan na nasa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Ganun din po no sa ating mga kapatid, kaibigan na maaabot po ng ating broadcast no sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Mga kapatid, mga kaibigan, welcome po muli dito po sa ating programa sa gabing ito kung saan tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon, no, particularly po no sa Book of Daniel and the Book of Revelation, no. So yung aklat po ng Daniel at aklat po ng Apokalipsis ang ating pag-aaralan sa atin pong pagpatuloy no sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So bago po tayo dadako sa atin pong topic this evening, mga kapatid, nais ko pong anyayahan kayo no sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa buong linggo na binigyan niyo po kami muli ng another Sabbath upang makapagpahinga at muli pong puri sa iyong pangalan. At sa gabing ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu sa amin pong pag-aral ng iyong mga salita na mabigyan po kami ng karunungan at ito po ay aming maintindihan, maging dagdag kalakasan po sa aming pananampalataya po sa inyo. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya kami po ay sumasamo sa inyo, humihingi po ng tulong, at ito pong lahat ay amin pong inaasahang matatanggap, pati na rin ang kapatawaran sa lahat ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon with the Book of Daniel and the Book of Revelation. Inam po mga kapatid, mga kaibigan, na atin pong pag-aralan ang dalawang books na ito no, in the Bible, because we are living in this period of time, mga kapatid, kung saan no, nandito na po tayo sa dulo no, ng history ng sanlibutan, kung saan pinahayag po ng Panginoon no, na ang bawat isa po sa atin ay kailangan po tayong maghanda, no? Kailangan din po tayong maging knowledgeable, no? Especially with regards to the prophecy, upang ang bawat isa po sa atin ay hindi po malinlang, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya po sa gabi pong ito, mga kaibigan, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And by the way, no, kung meron po kayong mga greetings or kung meron man po kayong mga tanong, no, regarding sa mga topics na atin pong napag-usapan, pwede po niyong iparating po sa amin upang ito din ay amin pong ma-address at atin pong sasagutan no, sang-ayon sa nakasulat po sa salita ng Panginoon with the help of the Lord, no, and that we will try to address that one. At huwag nyo rin kalimutan na i-share po itong ating live, mga kapatid, upang ang ating mga kakilala at ating mga kaibigan ay magkaroon din ng pagkakataon na sila din po ay maihanda no, sa paparating po na mga pangyayari po dito sa sanlibutan. So, nung nakaraan pong mga episode, mga kapatid, no, particularly po nung nakaraan po natin na last night no, na atin pong episode ay patungkol po sa last kingdom, no, yung tinatawag po na the kingdom of iron, no? Ang kaharian po ng bakal. At nakita din po natin that in Daniel 7, it is represented, no? It is represented as the dreadful beast, no? Na meron po siyang ngipin na bakal at meron pong lumabas sa kanya na 10 sungay. At we also have learned no, in Daniel 8 na nakita po natin doon na ito po ay lalabas after
the division of Grecian Empire. At yun nga, no, nakita po natin na yung isa pang description doon in Daniel 8, mga kapatid, mga kaibigan, ay ang kaharian na ito ay makikipaglaban, mangangahas po siya na lumaban sa anak po ng Diyos, no? The Prince of Princes, no other than Jesus Christ, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya po sa gabi pong ito ay ating pong pag-aaralan, mga kapatid, no? Yung next stage nitong kingdom na ito. Alam po natin, no, that there are 4 elements lang po, no, na nakita po natin sa Daniel 2, mga kapatid. It is the gold, the silver, the bronze, and the iron. Ngunit ayon po sa prophecy, na yung iron ay ma-divide po siya, no? It will be a mixture of iron and clay. Nakita po natin in Daniel 7 din, mga kapatid, na yung beast, no, the dreadful beast, may lalabas po na 10 sungay sa kanya. It means, mga kapatid, ibig sabihin po nito that this fourth kingdom will be divided, no? Will be divided. At nakita po natin yung greater detail doon, mga kapatid, mga kaibigan, in Daniel 7, that out of 10, no, mula po sa 10, meron pong lalabas na isang sungay and aalisin niya po, no, yung 3. So titingnan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang kasunod, no, na stage nitong fourth kingdom, mga kapatid. At alam po natin that the kingdom of iron, mga kapatid, no, will be also the last kingdom na kung saan ito po wala pong makapag-destroy na earthly kingdom, wala pong hands, no, wala pong tao, wala pong kaharian dito sa sanlibutan na kayang gumapi, no, or tumalo sa kingdom na ito. Bagkus, mga kapatid, ito pong kingdom na ito ay mag-endure, no, hanggang sa pagparito po ng ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon. For only the brightness of the coming of Jesus Christ could destroy this particular kingdom, no, this last kingdom. So titingnan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, identifying the symbols of Daniel 2 and 7, at dito na po tayo sa tinatawag na papal Rome, mga kapatid, mga kaibigan. So nakita po natin na yung fourth kingdom, no, is the representation of the pagan Rome, no? It is the first stage of the pagan Rome, mga kapatid. And this kingdom will be the next one, no? The next stage of the pagan Rome. Alam po natin, mga kapatid, kagaya po ng ating na-mention sa nakaraan po natin na episode, na ang kingdom na ito mag-transform po siya. Mag-iiba po siya, no? Mag-iiba po siya ng mukha, mag-iiba po siya ng kaparaanan ng kanyang paghahari. Ngunit the same kingdom, it is still the kingdom of iron and clay. Kasi nga sabi din sa Daniel 2, mga kapatid, that when it break into pieces, no? Basahin po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan. Daniel 2 verse 33. Sabi po dito, his legs of iron and his feet part of iron and part of clay. No? And whereas thou sawest the feet and the toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided, but there shall be in it of a strength of iron. Ito po yung kailangan po nating maintindihan, mga kapatid, mga kaibigan, na when this kingdom will be divided, pag nahati po ang kingdom na ito, its strength, yung kanyang lakas, ay pag-aari pa rin at sa iron pa rin. No? So, but there shall be in it of the strength of iron, for as much as thou sowest the iron mixed with miry clay. So napakalinaw po nito, mga kapatid, na sa prophecy na atin pong nabasa ngayon, no, in Daniel 2, na pag nahati po ito, no, nahati po siya, it will be divided, at makita po natin it will be a mixture of iron and clay, but the strength of it is of the iron. No? Daniel 2 verse 42, and as the toes of the feet were
part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. 2 verse 43, and whereas thou sowest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. So, ibig sabihin po dito mga kapatid, ayon po sa ating nabasa, no, na ma-divide po ito, it will be partly strong and partly broken. At makikita po natin dito mga kapatid, they will do things, no? Gagawa po sila ng mga kaparaanan upang sila po ay maging united, no? Mapag-isa po ang lahat. But makita po natin dito mga kapatid, kahit they will exchange, no? They will mingle themselves. They will try to unite this kingdom. Ngunit hindi po ito magiging united mga kapatid, mga kaibigan. So makita po natin dito na kagaya ng iron and clay na hindi mo po yon ma-mix, ganun din po ang kingdom na ito when it will come to the point that it will be divided, mga kapatid. So titingnan po natin mga kapatid, mga kaibigan, no, yung kasunod po ng mga talata na atin pong babasahin. Isaiah 64 verse 8, But now, O Lord, thou art our Father, and we are the clay, and thou our potter, and we are all the work of thine hand. So makita po natin dito mga kapatid, in this verse, no, Isaiah 64 verse 8, na yung clay pala, ang ibig sabihin pala ng clay, ay ang bayan po ng Panginoon. No? Sinasabi po ng Israel, But thou, O Lord, art our Father, and we are the clay, and thou our potter, and we are the work of thine hand. So, ibig sabihin po dito mga kapatid, mga kaibigan, no? Ano kayang ibig sabihin nito? Will there be a time, no? Meron bang panahon that this pagan kingdom will try to mix with God's people, no? Susubukin kaya ng kingdom na ito na i-mix yung kanyang sarili sa bayan po ng Panginoon, no? Kung malaman po natin mga kapatid, mga kaibigan, kung maalala po natin, no, sa atin pong napag-aralan in the topics of Revelation 2 and 3, no, about the 7 churches, mga kapatid, mga kaibigan. Dito po, no, ay ating makikita. Kung naalala nyo po at kung hindi nyo pa po ito napanood na topic po natin, pwede nyo po itong balikan. At makita po natin on how the synagogue of Satan tried to infiltrate God's people, no? Kung paano po nila pinasok ang bayan po ng Panginoon. At nakita po natin that in the kingdom, in the period of Ephesus, kasi nga, no, yung 7 churches talks about the 7 periods na kung saan ito po yung pagdadaanan ng Christian church, no? At makita po natin dito mga kapatid na yung first is the Ephesus, na alaman po natin mga kapatid na yung Ephesus nung wala na po yung mga apostles, na wala na po yung mga witnesses talaga sa buhay ni Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ, unti-unti pong nawala yung kanilang first love mga kapatid. At dumating po sa punto na sa Smyrna na sila po, no, ay meron na pong nakapasok na mga nag-aangkin na mga Hudyo, ngunit hindi po sila Hudyo, no? They are from the synagogue of Satan. And we have also in Pergamos, no, na sila na po, no, ay nagkaroon na po ng marriage. Kanila na pong ni-unite ang church at yung paganism, no? The Christianity and paganism in the period of Pergamos. And this period of Pergamos, mga kapatid, covers, no, the 323 AD hanggang sa 538 AD. No? Within that time period, mga kapatid, sinubukan po nila, no, na i-merge ang Christianity at paganism, mga kapatid, mga kaibigan. At nakita po natin that in the time of Thyatira, yung paganism na po, no, in the garb of Christianity, ay naghari na po sa loob ng church ng bayan ng Panginoon. And they have thwarted the truth, no? Kagaya po ni Jezebel, mga kapatid, na
na major no na um, player or preacher dito po sa panahon po ng Thyatira, na kung saan kagaya nga ng kanyang kapanahunan na kanyang nilid, no, ang bayan po ng Panginoon sa pagtalikod sa Panginoon. Ganon din po ang kanyang ginawa, no, ang ginawa po ng modern Jezebel, no, na kanya pong ginaid yung bayan ng Panginoon into sin. Kaya nga po tinatawag ito na man of sin, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya makikita po natin dito that no other kingdom that has existed during this time period, mga kapatid, mga kaibigan, and that is the Empire of Rome, no? The Kingdom of Rome. At nakita din po natin, they have conducted persecution. Pinatay po nila si Jesus Christ, no? Sila po yung nagpako sa kay Jesus Christ. Sila din po, no, yung nagbantay sa libingan ni Jesus Christ, and they have witnessed also the resurrection of Jesus Christ. Sila din po ang naging kasangkapan po ng kaaway upang mag-usig sa early Christians, mga kapatid, mga kaibigan. And they are also the ones that has persecuted God's people, particularly po, no, sa panahon po ng Smyrna, no, in the period of 10 years, no, Diocletian decree, na kanila pong hinabol ang bayan po ng Panginoon, pinatay po nila, pinersecute po nila, mga kapatid. And no other kingdom have done that, mga kapatid. Wala pong ibang kingdom na gumawa po niyan maliban po dito sa Rome. No, napag-aralan po natin yung Babylon, Medo-Persia, Greece. Ngunit nakita po natin na ibang-iba po itong ugali po ng Rome. No, they are making fun, no, of the people of God. At nakita din po natin, mga kapatid, that they have conducted several persecution against God's people. Ngunit alam po natin that dumating po sila sa punto na naging neutral po sila at kanila pong tinolerate yung bayan po ng Panginoon. Nagbigay po sila ng freedom. Nagbigay po sila ng freedom sa mga Christians, no? At yung mga Roman emperors, no, ay nagpa-convert din into Christianity. At nakita po natin yung major po in 337, si Emperor Constantine ay nagpabaptize po, no? At siya po ay pumasok at naging miyembro po ng bayan ng Panginoon. But nakita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, na dumating po sa time, no, that the Bishop of Rome itself, no, lalo na po sa panahon po ng Thyatira in 538 AD, mga kapatid, through the Justinian decree, na ginawa na po yung, inappoint na po yung Bishop of Rome as the corrector of heretics, mga kapatid. So both, he is the leader of religious and also the leader of political aspect of Rome. At nakita po natin, mga kapatid, ang tawag po dito, the combination of the church and state. Ito po yung tinatawag na papacy. Now, it is a perfect description, mga kapatid. In Daniel 2, no, it is a perfect fulfillment, no? Kasi nakita po natin, they would try to mix the church and the state. Nakita po natin, it is a mixture of iron and clay, mga kapatid, mga kaibigan, no? Titingnan po natin ang kasunod po ng mga talata, mga kapatid, mga kaibigan. Daniel 7 verse 7, after this I saw in the night vision, and behold, the fourth beast, dreadful and terrible and strong exceedingly, and it had a great iron teeth. It devoured and brake in pieces and stamped the residue with his feet. And it was diverse from all the beasts that were before it. And it had 10 horns. No? So meron pong lumabas na 10 horns. So kung sa image po ay meron pong
10 toes, dito din po, meron pong lumabas na 10 horns. No? At nakita po natin dito na sa kasunod po na mga talata, sabi po dito, I considered the horn, and behold, there came up among them another little horn, before whom there were 3 of the first horn plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like of men, and a mouth speaking great things. So wag po tayong ma-confuse mga kapatid, mga kaibigan with regards to this prophecy. Kasi kung maalala po natin, meron din pong little horn in Daniel 8 na nag-represent po sa pagan Rome. Pero ang kaibahan po nito mga kapatid, kasi yung sa Daniel 8, lumabas po siya mula sa 4. No? Nung na-divide po yung Greece into 4 divisions, lumabas po siya doon. Ngunit itong little horn po in Daniel 7, lumabas po out of 10. No? At nung lumabas po siya out of 10, ang 3 po ay kanya pong inalis. No? 3 po sa 10 sungay ay kanyang inalis upang siya po ay maghari. So makita natin dito mga kapatid, mga kaibigan, that the prophecy is very particular, and it was fulfilled, no, in accordance to the history and prophecy, no. Talagang natupad po ito mga kapatid, mga kaibigan. So titingnan po natin yung kasunod po, no. Daniel 7 verse 19. Then I would know the truth of the fourth beast, which was diverse from all the others, exceeding dreadful, whose teeth were of iron, and his nails of brass, were devoured, break in pieces, and stamped the residue with his feet. And of the 10 horns were in his head, and of the other which came up before whom 3 fell, even of that horn that had eyes and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. No? So makita po natin dito mga kapatid na meron talagang lumabas na maliit na sungay out of 10. At nung lumabas po siya, inalis niya po yung 3. At mas kakaiba at mas marahas po ito, no, kaysa kanyang mga kasamahan na mga horns. At nakita po natin, isa po dito, no, sa napakalinaw po na description mga kapatid, mga kaibigan, Daniel 7 verse 21, I beheld, and the same horn made war with the saints and prevailed against them. So isa pong kakaiba na characteristics po nitong little horn mga kapatid in Daniel 7, makikipag-away po siya. He will make war with the saints. No? Uusigin niya po yung bayan po ng Panginoon. At magagapi niya po yung bayan ng Panginoon. He will prevail against them. No? So maghahari po siya. Gagapiin niya po yung bayan ng Panginoon. At makikita po natin dito mga kapatid, Daniel 7 verse 23, thus he said, the fourth beast shall be the fourth kingdom upon the earth, which shall be diverse from all the kingdom, and shall devour the whole earth, and shall tread it down and break in pieces. No? So malinaw po, kagaya po ng ating napag-aralan sa nakaraan po natin na episode, na yung fourth kingdom represents Rome, no? The Empire of Rome. At makikita po natin, malinaw po mga kapatid, na ang 10 horns, no? And the 10 horns out of this kingdom are the 10 kings that shall arise. Malinaw po yung prophecy mga kapatid. Hindi po sa Babylon, hindi po sa Medo-Persia, hindi po mula sa Greece, kundi dito po sa fourth kingdom, sa Rome po, lalabas itong 10 kings, no? That shall arise. And another shall arise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. No? So maalala po natin mga kapatid, mga kaibigan, that the kingdom, no, was divided into 10, at after po ng division noon into 10, may lalabas po na isa,
At sa paglabas po ng isa, no, gagapiin niya po yung 3 sa 10. At nakita po natin makikipag-away po siya sa bayan ng Panginoon. And we have also this description, mga kapatid, Daniel 7 verse 25, and he shall speak great words against the Most High. No? So magkiklaim po ito, magsasabi po ito ng mga bagay laban po sa Panginoon. And he shall wear out the saints of the Most High. And kanya po ding uusigin ang mga banal ng Diyos and think to change times and laws. No? Mag-iisip din ito sa pagbago sa mga panahon at sa mga batas, and they shall be given into his hand a time and times and dividing of time. Malinaw po ito, mga kapatid. No need po sa atin, mga kapatid, na ma-deceive, no, sa prophecy na ito, no, na hindi po natin ito maintindihan at hindi po natin makilala kasi po napakalinaw po ng description. Isa po sa napakalinaw po dito, mga kapatid, na description is the length of his time, no, kung gaano po katagal ang kaharian ito na maghahari po dito sa sanlibutan. Verse 26, but the judgment shall sit, and they shall take away his dominion to consume and to destroy it unto the end. Ang makasaklapan nito, mga kapatid, mga kaibigan, dahil sa paghahari po ng kaharian na ito, no, ng power na ito, ng stage na ito ng fourth beast, mga kapatid, or ng fourth kingdom, no, in their papal stage, makita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that also in that period of time ng kanila pong paghahari dito po sa sanlibutan, it will also be the time when God shall judge. No? So ito pong empire na ito ang aabutan ng paghukom, pagbigay po ng judgment ng Panginoon. No? Kaya nga po, this kingdom will be destroyed through the second coming of Jesus Christ, mga kapatid. As the stone, no, was seen cut without hands, the destruction of this particular kingdom, mga kapatid, will also be through divine intervention, hindi po human intervention. No? Titingnan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang kasunod po na verse, no? Titingnan po natin yung mga characteristics, no? Particular characteristics po nitong little horn, no, na lumabas po in the fourth kingdom, no? So it arose out of the fourth beast, no? So malinaw po, mula po ito sa fourth beast, mula po sa Rome, among the 10 horns, no? Samahan po siya doon sa 10 sungay, came out after the 10 horns. Kasunod po siya, no? After po ma-divide into 10, lalabas po itong little horn. And then in the fourth characteristic, different from the other horns, no? Ibang-iba po siya sa iba pong horns. Subdue 3 kings. Speak great things against the Most High. Wear out the saints of the Most High. Thought to change times and laws and rule within a time, times, and dividing of time. Malinaw po, mga kapatid, that this power, pinakamapangahas po na power, mga kapatid, na nakipaglaban po sa Panginoon, pinakamapangahas na power po dito sa sanlibutan, na hindi lang po pinatay si Jesus Christ, umabot pa po sa punto na sila po ang nag-persecute sa lahat ng sumusunod sa kay Jesus Christ, and they will be destroyed in the second coming of Jesus Christ. Kaya makikita po natin sa kasunod po na verse, sa kasunod po, mga kapatid. So we have this division, mga kapatid, of the Roman Empire in 300, no? We have this division. Actually, in 476 AD, it was divided also in this 395.
They are also composed of the Western Roman Empire and the Eastern Roman Empire. No? But the Western Roman Empire, mga kapatid, this was divided into 10 tribes. Kaya makita po natin, mga kapatid, it was fulfilled according to the prophecy. At ayon sa hula, mga kapatid, mga kaibigan, that this kingdom will be, or this power, the little horn power, mga kapatid, out of the 10 kingdoms or kings, no, na mag-arose po dito sa fourth kingdom or sa Roman Empire, mga kapatid, tatlo po doon ay kanya pong gagapiin, no? So alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, that during this time, no, tatlo po sa mga particular tribes of these 10 divisions, no, yung Ostrogoths, Heruli, the Vandals, ito pong tatlo, mga kapatid, ay kanila pong ginapi. Kanila po itong tinalo, no? So the Emperor Zeno arranged a treaty with the Ostrogoths in 487 AD, which led to the eradication of the Heruli in 493 AD. So 493 AD, mga kapatid, inubos po nila yung Heruli. At later in Justinian destroyed the Vandals in 534 AD. So nakita po natin, mga kapatid, mga kaibigan, that during this time in 534 AD, no, nagapi po yung Vandals. So and crippled the power of the Ostrogoths, no. Yung last po na kanila pong eradicate is the Ostrogoths in 538 AD. And thereby eliminating all the powers that had limited the power and the influence of the Pope. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, bakit po na ineradicate, bakit po inubos ang tatlong tribo na ito, no, of Europe? Dahil sila po ay hadlang sa paglaganap ng power ng papacy, which is the little horn. No? They were destroyed upang hindi na po magkaroon ng limit ang impluensya, paglagana po ng impluensya ng Pope. As we have known, mga kapatid, that through the Justinian decree, no, naging emperor, no, naging leader of the political and as well as the religious system of Rome ang Pope. So wala pong kinikilalang superior, kundi yung Pope, mga kapatid. At makikita po natin dito na upang hindi po limitahan, no, yung paglagana po ng influence and power of the Pope, kailangan po na ubusin itong tatlong harang, which is the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths. Yung iba po, mga kapatid, no, in the history, they will say, pinatay po ito, inubos po itong Heruli, Vandals, and the Ostrogoths because they have different faith, no? Sabi po, they are Arians, no? Sila po ay may ibang doktrina. But actually, mga kapatid, isipin niyo po, sino ba yung lumihis ng landas mula po sa katuruan ng Panginoon, mga kapatid? No? Wala pong iba. It is the papacy, mga kapatid. Kasi they are clearly identified in the prophecy na ito ay parihong power pa rin ng Rome. It is Rome itself, but in different character. No? Hindi na po siya pagan. They have not trained. Hindi na po sila naghahari as emperor. Hindi na po sila naghahari as Caesar. But they are already governing the world through the papacy, through the Pope. No? Kaya makikita po natin, mga kapatid, Rome has still this power through papacy, mga kapatid. Kaya titingnan po natin sa kasunod po na mga talata po dito, mga kapatid, sabi po dito, when the Ostrogoths fell
at the hand of Justinian in 538 AD, all remaining opposition to the Roman Catholic supremacy had vanished and the church rose triumphant, sitting enthroned upon the ashes of Imperial Rome. So yung Imperial Rome, mga kapatid, yung Empire ng Rome, hindi na po sila nag-exist with that kind of power, but ngayon, no, they have transformed themselves. Naging Roman Catholic na po sila. They are merging Christianity and paganism. But of course, mga kapatid, yung papacy, both yung leader ng church is the same as leader of the political system or the leader of the empire. Kaya nga po yung ibang mga yung iba pong mga kaharian, mga kapatid, mga kaibigan, ay kailangan po na sumunod sa Pope. And they have started na lahat po ng opposition ay nawala na po. Wala na pong hadlang sa paglagana po ng power nitong papacy, mga kapatid. They have started in the year 538 AD. No? So makita po natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, napakalinaw po ng prophecy. It was fulfilled, no? According to the records of history. Titingnan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ano ba itong mapangahas na mga claims, no, ng papacy, mga kaibigan, which identified him, no, as the different power. Matthew 23 verse 9, sabi po dito, "And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ." Meron bang system, mga kapatid, of religion that is existing now that claims and wants to be called Father? No? Malinaw po, mga kapatid. Meron po, no? And no other than the Roman Catholic itself. No? Mark 2:5, when Jesus saw the faith, he said unto the sick and the palsy, "Son, thy sins be forgiven thee." But there were certain scribes sitting there and reasoning in their hearts, "Why doth this man that spake blasphemy? Who can forgive sins but God only?" So makita po natin dito, isa po din, no, sa kanila pong claim is that they could forgive the sins. No? Kailangan pong magkumpisal. Doon po tayo magkumpisal sa kanila for us to have this forgiveness of sin. Pero malinaw po, mga kapatid, mga kaibigan, only God, no, could forgive sins. Kaya isa po ito sa mga blasphemy, malaking mga bagay, mga kapatid, na kanila pong ginawa or claim, no, laban po sa Panginoon. We have also this doctrine, mga kapatid, no? Doctrine in 1870. What is the doctrine of papal infallibility? No? It is in 1870, mga kapatid, mga kaibigan, that then the First Vatican Council in 1869 to 1870 is decree Pastor Eternus declares that the Pope was infallible when he spoke ex cathedra from the chair on the matters of faith and morals. Ibig sabihin po, pag ang Pope ang nagsalita, hindi po yan magkakamali. Yun po yung claim, no, ng papacy. At makikita din po natin, mga kapatid, that he or this power, the little horn power, will rule the world at times and a half of time. Alam niyo, mga kapatid, in the Bible, 7 times po inulit po itong 1,260 years, no? So, it is times and a half of time. So, this is equal to 1,260 years from 538 AD, na ito po yung time na nawala na po yung lahat ng hadlang sa paglaganap ng power ng papacy, and it ended in 1798 AD, mga kapatid. So this power, no? So this power will have its dominion for 1,260 years, no?
ayon po sa prophecy. Walang iba mga kapatid, mga kaibigan, na nag-fulfill po sa prophecy na ito, no other than the papal Rome. No? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong mga kaibigan na mga Catholic, no? Kung kayo po ay magagalit nito, hindi po ito sa inyo mga kapatid, no? As a person. Kasi bawat isa po sa atin ay may pagkakataon na makilala po yung Panginoon, no? Makilala po ang Panginoon. So, it is time for us to wake up. It is time for us to study God's word, and we have to investigate, no, kung ano ba talaga ang kasaysayan nito, no? So we have to remember, mga kapatid, mga kaibigan, that the Bible, especially the book of Daniel and Revelation, mga kapatid, malinaw po na kinilala that this power from Rome will be the power who will raise himself, no, or ipagmataas, mapangahas po ang kanya sarili laban po sa Panginoon. So wala pong iba, mga kapatid, mga kaibigan, na nag-rule, no, na power po ng Rome within 1,260 years. It is in its papal stage. So prophetic day counts, ganito po, no, as we refer in the prophetic time, ang 1 month, no, is equal to 30 days. 1 year is 360 days, no? So it is a day for a year. 1 year is or 1 day is equivalent to 1 year. So yung 1 month is equivalent to 30 days. 1 year is equivalent to 360 days. So yung time, 1 year times 2 years, half of time, 1/2 year, no? So yung 1 week of years is 7 years. So kung makita po natin that time times and a half of time, so 360 times 3 will be no, plus the 1/2 of that year. So we will have 1,260 years. So 3.5 years is equal to 42 months or 1,260 years. So yung time times and half of time, no, na prophecy regarding po, no, sa time frame kung saan maghahari po yung papacy refers to the 1,260 years. Imagine niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, 1,260 years na wala pong freedom ang bayan ng Panginoon na mag-worship sa Panginoon, na magbasa ng salita ng Panginoon. Wala po silang freedom. Kaya nga, yung 1,260 years, tinawag po yun na Dark Ages. Bakit po? No? Dahil wala pong kalayaan sa pag-alam kung ano ba ang katotohanan. No? 2 Thessalonians 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, that the man of sin be revealed, the son of perdition. Alam niyo, mga kapatid, mga kaibigan, nakita po ito, no? Sinabi po ito ni Paul, na lalabas po ang power na ito once the Christian church will fall. Pag ma-apostasy po yung Christian church, dito po ma-reveal, no, ang man of sin. Dito po mabubunyag ang man of sin, the son of perdition. No, kagaya po ni Judas, he is the son of perdition also, mga kapatid. Nag-betray sa kay Jesus Christ through kiss. Part, no? Isipin nyo, part ng church, part ng Christian church, nagpabaptize sa Christian church. Pero dala-dala po nila yung paganism, no? Dala-dala po nila yung katuruan na hindi po sa Panginoon. Who opposes and exalteth himself above all that is called God and or that is worship, so that he is God seated in the temple of God, showing himself that he is God. Ang dami pong claims, mga kapatid, na ito pong papacy or the Pope itself were acknowledged as God, no?
Kaya titingnan po natin mga kapatid sa last verse po na ating pong babasahin, 2 Thessalonians 2 verse 6 to 8. And now when you know what will hold it, that He might be revealed in His time. No? So, mayroon pong nakahadlang sa Kanya, kagaya po ng ating binasa kanina sa Daniel, may 3 pong tribe na nakahadlang po sa Kanya. No? So for the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he'll be taken out of the way. Kitang-kita na po ito ni Paul, mga kapatid. Kitang-kita niya na po ito na mangyayari ito sa church, na ma-apostasy po yung Christian church at maghahari po yung paganism. Ngunit yung power na ito, yung little horn power na ito, mga kapatid, sabi po dito sa verse 8, and then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. Ito po yung ating binanggit, mga kapatid, that no other power in this world, no, na makapaggapi sa power na ito, sa little horn power na ito, mga kapatid, no other power but the coming of Jesus Christ. The second coming of Jesus Christ. Ibig sabihin po, mula 538 AD hanggang sa ating panahon ngayon, walang ibang power na naghahari po dito sa sanlibutan, mga kapatid. It is the little horn power. Alam niyo, mga kapatid, in the next po natin, especially when we study the 7 trumpets, mga kapatid, doon po natin matingnan, doon po natin malalaman, mga kapatid, kung gaano kalawak yung power niya sa ating panahon ngayon. Gaano po kalawak, gaano po ka detail, no, yung kanila pong paghahari po dito sa sanlibutan. No? I will give you a view, mga kapatid, mga kaibigan. No? The banking system, United Nations, yung mga kaguluhan po na nangyayari po dito sa sanlibutan, hindi po yan aksidente, mga kapatid. It is through their influence. No? Kaya po titingnan po natin, atin pong alamin itong salita po ng Panginoon. Kasi kung hindi po tayo mag-aaral sa salita po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, mag-rely lang po tayo sa mga balita. Mag-rely lang po tayo sa kung ano ang ating nakikita. Hindi po natin malalaman kung sino po yung power behind. But dito po natin malalaman sa salita ng Panginoon na Kanya talagang inihayag yung power na nagtatago sa likod po ng ating nakikita sa ngayon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po na pagkakataon, no, bukas kung ipagpahintulot ng Panginoon, mag-aaral po tayo. Ano ba tong Stone Kingdom? Paano ba ito maghahari, mga kapatid, mga kaibigan? Titingnan po natin, no? Kung paano ba gapiin ng Panginoon ang kingdom na ito, ang mga kingdoms na ito, mga kapatid. Paano niya ba i-take over ang sanlibutan? Titingnan po natin, pag-aaralan po natin dahil napaka-importante po natin na maintindihan ito, mga kapatid, mga kaibigan. Dahil atin pong inaasam at dinadalangin na tayo po ay maging bahagi ng kaharian ng Panginoon. So may the Lord bless us, mga kapatid. At marami pong salamat sa inyong pagsama sa atin sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan sa isang panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong habag sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa katotohanan na iyo pong inihayag sa iyong bayan. Maraming salamat, Panginoon, na andyan po yung mga prophecy na nag-guide po sa amin kung saan na kami banda. Kung ano po yung mga palatandaan upang ang bawat isa po sa amin ay hindi po malinlang ng kaaway sa mga panahon na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami na manatili pong matatag sa pananampalataya po sa inyo. Wala po kaming magagawa sa aming sarili. Tulungan niyo po kami na maging masunurin.
tulungan niyo po kaming magkaroon ng lakas na magapi po ang aming mga kahinaan. Malinisan po kami sa lahat ng aming karumihan upang maihanda po kami sa pagtanggap ng buhay ng walang hanggan. Maraming salamat sa iyong binigay na biyaya ng kaligtasan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ito'y maging perfect sa aming buhay, na kami po ay iyong ma-mold according po sa iyong kalooban at maibalik po sa original niyo po na disenyo sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami sa gabing ito kasama po ang aming mga viewers na maingatan po kami laban sa mga masasamang espiritu, sa mga masasamang loob na naghahangad ng hindi maganda sa bawat isa sa amin. Panginoon, kayo lamang po ang aming sandigan, kayo lamang po ang aming maasahan. Itong lahat po, Panginoon, ay amin pong dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap, pati na rin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa atin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Bukas ng gabi, no, if God's will, magpapatuloy po tayo sa sunod po na topic. We are already in the 34th, no, pang 34 na po na topic ito mga kapatid. Kung hindi nyo po nakita or hindi nyo pa po napanood ang previous topics, no, pwede nyo pong balikan sa ating page upang inyo pong masundan, no, ang atin pong pinag-aaralan. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong i-greet, no, ang ating mga viewers, Sister Sweet Benavides Ortega, ganun din po sa aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, ganun din po kay sa aking mahal na ina, Julie Wanse, Sister Joanne Granito, kay Mami Arlene, Sister Emerita de los Santos, ganun din po kay GM Dumandan, kay Sister Annalyn Dumandan, kay sa aking mahal na biyanan, Mama Elma Roa Ortega, ganun din po kay Sister Esther Tibay, Brother Jenmy, Risa Bachinela, kay Granny Eunice Rodica, at ganun din po kay Kim Jan Gustilo, Annelyn Alarin Biriones, at ganun din po kay Iskara Terry, at kay Marcel B. Ansing, at Gliceria Rillermo, ganun din po kay Evelyn Kanunayon Abragan, at Brother Gisrael Bachicha, Brother Hidren Soliano, Annabel Mangoba, at ganun din po, no, sa kay Lucila Teofilo, kay Ninang Lucila, at ganun din po kay Tita Titing, and kay Brother Alden, no, sa akin pong bayaw. At ganun din po mga kapatid, mga kaibigan, sa nagbibigay ng reaction, okay, Kids Martinez, Jim Lawrence Simina, Brother Evan Ray, kay ganun din po sa kay Novi Grace Anorico, at Christian Rojas Obliopas, Josea Okioma, Gerald de la Cruz, no, Sai Pokis, and Brother Chris O'Malley, Sister Lovely Ann, at kay Jericho Wanse. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, at yung mga hindi po natin nabanggit, no, hindi po natin makita sa screen. Marami po salamat sa inyong pagsubaybay, at may the Lord bless us all, and happy Sabbath po sa ating lahat, at magandang gabi. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong mga salita. Amen.